Hindi lang naman mga magulang yung may problema sa mga kabataan. Pati naman yung mga kabataan or yung mga anak, may problema din dun sa parents nila. Lalong-lalo na yun dun sa mga pag-uugali ng mga parents na talagang nagbibigay din ng sakit ng ulo ng mga bata, ng mga anak na hindi nila maintindihan. So ngayon, bilang isang anak, kung isa ka sa mga anak na nakikinig na may hindi maintindihang ugali na magulang, number one kasi niyan, pinakamahalaga niyan, may contribution ka, may participation ka na para manatiling mapayapa yung loob ng pamamahay. You must take your responsibility para mapagaan yung responsibility ng parents. So ngayon, para malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin para mapanatili yung kapayapaan sa loob ng pamamahay, alamin mo ano nga ba ang mga factors na nagiging sanhi bakit napaka-irritable ng parents. Maaga pa lang, ngak-ngak na ngak-ngak, pabalik-balik yung sinasabi, napaka-demanding, sigaw ng sigaw, so hindi mo siya maintindihan. Paano mo malalaman kung hindi natin siya kausapin? So number one, alamin mo. Posible kasi na isang sanhi ng stress ng parents na napaka-irritable niya is yung financial concerns, yung pera. Minsan, napakakulang ng pera para dun sa pangtustos sa pang-araw-araw, dun sa pag-aaral ng mga bata, dun sa mga bayarin sa loob ng pamamahay, yung dun sa pagkain, dun sa mga basic needs, pati din dun sa mga plano na mga gustong maipundar nung parents. Number one talaga yan na factor is yung finances, na talagang nagbibigay talaga ng irritability dun sa mga magulang. Pangalawa, na factor is relationship. Yung relationship nung mama dun sa papa, relationship ng papa dun sa mama, minsan kasi may mga awayan sila na hindi natin alam na minsan nagiging sanhi ng paghihiwalay ng broken family. So dapat malaman natin yan dahil napakabigat niyan na nagiging concern ng magulang na talagang mahirapan siyang i-handle kung pagsabayin lahat yan, yung relationship dun sa partner niya, dun sa husband niya or dun sa wife niya, at andun pa yung mga anak, na yung relationship niya dun sa mga anak. So isa dun sa relationship is yung relationship nga nung mama dun sa mga anak. Dahil yung mga anak, posible kasi hindi na nakikinig. Ay, nako, it's noise to my ear. Andyan na naman, putak ng putak. So, nagiging stress yan dun sa parents na hindi sila maintindihan nung mga anak. At pang-apat na relationship is yung relationship dun sa relatives, dun sa lolo at lola nyo, dun sa mga kapitbahay, lalong-lalo na doon sa mga trabaho. So, ang daming factors na nagbibigay ng stress dun sa mga magulang na nagiging sanhi ng hindi mo maintindihang pag-uugali. Ngayon, kung ikaw, isa sa mga anak na talagang nakikita mo na may pwede kang gawin, may pwede kang magawa para makatulong, no? Dahil sa loob ng pamilya, kaya nga tinatawag yan na pamilya, dahil buklod-buklod kayo dapat, na nagtutulungan kayo dapat doon sa maliit at malaking problema, at dapat lahat kayo na i-enjoy nyo yung kapayapaan, yung happiness doon sa pamilya, kasi yun yung sense talaga ng pamilya, na kaya magkadugo kayo dahil kayo yung tinadhana na magkakaintindihan. So yung magiging goal natin, being the children or being the parents, is yun yung magiging goal natin para mapanatili natin yung tinatawag natin na masayang pamilya. So, pagkatapos mong i-identify kung ano yung nagiging cause ng irritability ng mga parents, makinig ka sa mga sinasabi niya. Pagkatapos mong makinig, yung pabalik-balik niya, na yaw-yaw, manatili kang kalmado. Huwag kang sumagot, huwag kang magsalita na nasa kalagitnaan siya nung inis, nung init ng ulo, nung stress niya. So manatili kang kalmado. Pang-apat, i-verify ang kanilang mga alalahanin. So posible kasi na yun nga sa relationship, doon sa nag-aaway na pala sila, na andun na pala sila sa point na maghihiwalay na, or kaya
yung stress sa inyo ng mga anak isa-isa dahil kada isa may kanya-kanyang ugali kasi yan na ah, kailangang pakisamahan at kailangang intindihin ng parents. So baka kayo lahat ng mga anak talagang nagbibigay ng stress lalo sa panahon ngayon, yung mga bata ngayon talagang nakatutok doon sa cellphone nila. Yung screen time hindi na monitor. Isa kasi yan na nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga magulang dahil imbis na gusto nila gumising ng maaga, maglinis ng maaga, mag-aral, maligo, pagkatapos ng lahat ng mga gawaing bahay, pwede nang mag-cellphone. Yun naman yung madalas na sinasabi ng magulang, and yet napakahirap niyan na sundin ng mga magulang. So i-verify mo. Ngayon, pag na-verify mo kung ano yung problema ng magulang na nag-cause na kanyang stress, na kanyang irritability, manatili ka sa katotohanan. Aminin mo kung ano yung pagkukulang mo. Hindi masama na kausapin mo ang mga magulang mo or isa sa kanila, papa muna, mama muna, or both. So ngayon, pag andyan kayo sa sitwasyon na yan, makinig ka at magbigay ka ng sarili mong opinyon. Kung sa tingin mo may pagkukulang ka, napakalaking bagay na humingi ka ng paumanhin. Mag-sorry ka, ma, sorry, ito yung ginawa ko. So ano po ba ang maitutulong ko doon sa problema mo? Mag-sorry ka at magbigay ka ng commitment mo. Kung baka naman kailangan ng mama mo na ikaw na, kung halimbawa ikaw yung pinakamatanda doon sa magkakapatid, ikaw na yung mag-take ng responsibility ng mama na para nurture doon sa mga kapatid, para mag-alaga doon sa mga mas bata sa'yo, no? Pwede mo nang tanggalin yon na responsibility ng mama. Or kaya kung halimbawa nagbenta yung mama, pwede kang makatulong na, ma, makatulong ako sa'yo na mag-o-online para doon sa mga binibenta mo. Or kaya, ma, pagdating dyan kay papa, andito lang po kami, makikinig kami. Siguro, ma, kung halimbawa kung ano man yung magiging desisyon ni papa, kung halimbawa nasa point sila ng paghihiwalay, bigyan mo ng assurance na mananatili kayong buo, mananatili kayong magmahal sa kanila pareho, at manatili kayo, gawin nyo yung lahat na magagawa para magkaisa yung buong pamilya. So may responsibility ka, magbigay ka ng commitment. Next is, pwede mong i-document yun. Every time na nag-uusap kayo ng pamilya mo, or every relationship that you have, kaibigan, dun sa kapitbahay, hindi masama na i-document mo. Kasi yung documentation na yan, yung pagsusulat mo na yan, kung anong napag-usapan, magiging reminder yan, magiging follow-up yan dun sa nagiging commitment, or magiging reminder yan dun sa last time na pag-uusap ninyo. At ang pinakamahalaga sa lahat is ipagdasal mo ang parents mo. Napakahalaga na ipagdasal natin based doon sa Bible, yung kasabihan ng kasabihan ng ating faith sa ating pananampalataya. Ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. So napakahalaga na malaman natin kung ano ang nagiging buhay ni Jesus Christ, ano yung mga kautusan ng Panginoon, ano yung nagiging imahe ng Holy Family, Jesus, Joseph, and Mary, para dun magagamit natin sa sarili nating pamilya. Sana po mapulutan nyo ng aral at lahat tayo ipagdasal yung bawat pamilya, lalo ang sarili nating pamilya, para sa kapayapaan dahil ang kapayapaan nagsimula yan sa pamilya eh. Ang kapayapaan ng mundo nagsimula yan sa pamilya. God bless everyone.